Hay, wala talagang tatalo sa sariling bahay. Nakahinga ng maluwag si Marco Villanueva habang isinasara ang pinto ng kanilang bahay. Ang mga gulong ng bago niyang maleta ay gumulong ng may mahinang tunog sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Pakiramdam niya'y nananatili pa rin sa kanyang balat ang maalinsangang hangin ng Palawan. Sa kanyang tabi, ang kanyang empleyado at kerida na si Liane Cruz ay nagpakawala ng isang malanding boses. Marco, pagod ka na siguro. Grabe, parang panaginip lang ang 3 araw na yon, no? Sinabi ito ni Lian habang ipinupulupot ang kanyang braso sa braso ni Marco mula sa kanyang katawan. Naaamoy ang matamis at eleganteng pabango, kapareho ng mga gamit sa mamahaling hotel na tinuluyan nila. Dahan-dahang hinaplos ni Marco ang buhok niya. Isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo nga, kahit na business trip yon, nakapag-relax din tayo ng husto, di ba? Siyempre, isang malaking kasinungalingan na business trip iyon. Ang paalam niya sa kanyang asawa, si Clara, ay dadalo siya sa isang malaking conference sa Cebu. Siguradong ni sa panaginip ay hindi nito maiisip na ginagastos lang niya ang pera ng kumpanya para magpakasaya kasama ang kanyang kerida sa isang napakagarang villa sa Palawan. Teka, okay lang kaya si Ma'am Clara? Kunwaring nag-aalalang tanong ni Lian habang sumisilip sa sala. Kasi kadalasan, parang tuta yan, nasasalubong sa'yo sa may pinto, di ba? Dahil sa sinabi nito, naramdaman din ni Marco ang pagkailang. Oo nga, tama siya. Kadalasan, sa tunog pa lang ng pagdating niya, sasalubong na agad ang asawa niyang si Clara, na may ngiti at sasabihing, "Welcome home." Ngunit ngayon, ang bahay ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Walang tunog ng telebisyon, walang ingay mula sa kusina. "Clara, nandyan ka ba?" Tawag ni Marco habang humahakbang papasok sa sala. At doon, napahinto siya sa paghinga. Sa gitna ng sala, sa isang Italian leather na sofa, nakaupo si Clara. Para siyang isang obra maestra sa isang pinta, hindi gumagalaw. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa gilid ng kanyang mukha, na lalong nagpapatingkad sa kawalan ng emosyon nito. Ang malambot at mahinahong aura na karaniwan niyang taglay ay ganap na naglaho. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara, walang anumang bahid ng damdamin. Ang malamig niyang mga mata ay dahan-dahang bumaling kay Marco. "Welcome home." Ang boses niya ay parang bubog na tumusok sa pandinig ni Marco sa sobrang lamig. Si Lian, na sumilip mula sa likuran ni Marco, ay nahihiyang bahagyang yumuko. Ngunit ang tingin ni Clara ay isang beses lang dumaan kay Lian bago muling bumalik kay Marco. Hindi mabasa ni Marco ang emosyon sa likod ng mga matang iyon. Hindi galit, hindi rin lungkot, isang bagay na mas malalim at walang katapusan. "Clara, anong nangyari? May sakit ka ba?" Pilit na pinapasiglang tanong ni Marco. "Oo, medyo. Pero okay na ako ngayon." Dahan-dahang tumayo si Clara. Ang bawat kilos niya ay mas mabagal kaysa dati, na para bang bawat galaw ay pinag-isipang mabuti. "Teka, Marco. At ikaw, Miss Lian, pagod siguro kayo sa mahabang biyahe. Pero wala akong inihandang hapunan." Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Marco na magtaas ng boses. "Oo, pero naisip ko, baka hindi na kailangan ngayon." Nahihiyang siniko ni Lian si Marco. "Marco, sa labas na lang kaya tayo kumain?" "Hindi, pero..." Habang nag-aalangan si Marco, itinuro ni Clara ang isang sobre sa mababang mesa sa sala. Isang simpleng puting sobre, ngunit ang presensya nito ay kakaiba. Tila ba ang lahat ng katahimikan sa silid na iyon ay isiniksik sa loob ng sobreng iyon. Napalunok si Marco. Kinakabahan siya. Ang kaba na tuluyan niyang kinalimutan sa matamis na hangin ng Palawan ay biglang nanumbalik at tumalas. Ang asawang nasa harapan niya ay hindi ang Clarang kilala niya. Para siyang isang estranghero na nakasuot ng makapal na maskara
Tinitigan ni Clara si Marco ng diretso gamit ang kanyang mga matang nagyayelo at mahinahon ngunit malinaw na sinabi, Marco, mayroon akong napakahalagang sasabihin sa iyo. Ang kwento ay bumabalik 10 taon na ang nakalipas. Noon, si Clara Santos, 28 taong gulang, ay isang ordinaryong empleyado lamang sa isang kumpanya sa Maynila. Ganoon ang paniniwala ng mga tao sa paligid niya at walang sino man ang nagduda. Tahimik siya at hindi kailanman nagpapakitang gilas. Ngunit dahil sa kanyang masinop na trabaho at mabuting pakikitungo sa lahat, nakuha niya ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Ngunit walang sino man sa kumpanya ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang tunay na pangalan ay Clara Roxas Elizalde. Siya ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo Roxas Elizalde, ang chairman ng Roxas Elizalde Group, isang dambuhalang conglomerate na tinitingala sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Iyon ang kanyang tunay na katauhan. Mula pagkabata ni Clara, labis na nag-aalala ang kanyang ama, si Don Ricardo, sa kanyang kaligtasan, kaya't itinago niya ang pagkatao nito mula sa publiko. Ang ilang mga tangkang kidnapping for ransom sa nakaraan ang nagtulak kay Don Ricardo na maging sobra-sobra sa pag-iingat. Si Clara ay laging may tsuper na naghahatid at sundo sa kanya mula sa eskwelahan at palaging napapaligiran ng malalaking bodyguard. Hindi siya pinayagang malayang makipaglaro o mamili kasama ang mga kaibigan. Ang kanyang mundo ay parang isang maganda ngunit malamig na hawla. Papa, gusto ko lang pong maranasan, kahit isang beses lang, ang mamuhay ng normal. Nang malapit na siyang magtapos sa kolehiyo, sa unang pagkakataon ay sinabi ni Clara sa kanyang ama ang kanyang nais, ang makahanap ng trabaho sa sariling sikap, mabuhay gamit ang sarili niyang pera at maranasang umibig ng normal. Sa simula, mariing tumutol si Don Ricardo. Ngunit sa seryosong ningning sa mga mata ng kanyang anak, unti-unting lumambot ang puso ni Don Ricardo. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, ngunit batid din niyang siya ang nagkulong dito sa isang hawla. Matapos ang mahabang pag-uusap, pumayag si Don Ricardo sa hiling ni Clara na maging malaya sa isang kondisyon. Sige, pero gagamitin mo ang apelyido ng nanay mo, ang Santos, at hinding-hindi mo ipapaalam kanino man na isa kang Roxas Elizalde. Opo, Papa. At kung may mangyari man, tawagan mo agad ako o si Mang Berto, ang katiwala natin. Maliwanag? At sa gayon, sinimulan ni Clara ang kanyang bagong buhay bilang si Clara Santos. Ang unang beses na manirahan mag-isa, ang unang beses na sumakay sa siksikang MRT, ang unang sahod, lahat ng iyon ay bago at maningning para sa kanya. At sa mga panahong iyon, sa isang networking event na dinaluhan niya dahil sa paanyaya ng isang kaibigan, nakilala niya si Marco Villanueva. Sa isang sulok ng venue, si Marco ay masiglang nagkukuwento sa ilang kaibigan, nagniningning ang mga mata habang ibinabahagi ang kanyang mga pangarap. Gusto kong baguhin ang kinabukasan ng Pilipinas gamit ang kapangyarihan ng IT. Maliit pa lang ang kumpanya ko ngayon, pero balang araw, gagawa ako ng isang serbisyo na gugulat sa buong mundo. Ang kanyang mga salita ay may kakaibang sidhi at kapangyarihang manghikayat. Habang ang ibang mga dumalo ay abala sa pagpapalitan ng business card at mababaw na usapan, nangingibabaw ang presensya ni Marco. Tila may humatak kay Clara papalapit sa kanya at nagsalita siya. Wow! Ang ganda naman ng pangarap mo. Nagulat na lumingon si Marco kay Clara at saka ngumiti ng palakaibigan. Salamat. Ikaw, may pangarap ka rin ba? Iyon ang kanilang unang pag-uusap. Si Marco ay isang tipo ng lalaki na hindi pa nakikilala ni Clara kailanman. Tiningnan siya nito bilang si Clara, hindi dahil sa kanyang yaman o apelyido. Seryoso itong nakinig sa kanyang mga opinyon. At kapag tumatawa siya, masaya na rin itong tumatawa. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang maliit na startup company ni Marco ay wala pang bahid ng tagumpay noon,
Ngunit hindi na bahala si Clara. Sapat na sa kanya ang maramdaman ang nag-aalab na pangarap ni Marco sa tabi niya. At isang gabi, matapos ang isang taon nilang relasyon, sa isang bench sa parke na madalas nilang puntahan, nag-propose si Marco kay Clara. Clara, pakakasalan mo ba ako? Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Sa loob, kumikinang ang isang singsing na may simpleng disenyo na halatang binili niya mula sa kanyang hindi kalakihang sahod. Baka hindi pa kita mabigyan ng marangyang buhay ngayon. Pero, ipinapangako ko, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Clara. Ito ang simpleng kaligayahang matagal na niyang pinapangarap. Oo, nanginginig ang boses niya dahil sa luha. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang malaking tinik ang nakatusok sa kanyang dibdib. Ang katotohanang hindi pa niya nasasabi kay Marco ang kanyang tunay na pagkatao. Mahal niya ang lalaking ito. Buong puso siyang nagtitiwala. Kaya, hindi ba't dapat niyang sabihin ang lahat? Ngunit paano kung sabihin niya ang totoo? Mamahalin pa rin kaya siya nito tulad ng dati kung malaman nitong isa siyang tagapagmana ng Roxas Elizalde Group o ang dalisay nitong pangarap ay mababahiran ng dumi ng pera? Natakot si Clara. Natakot siyang masira ang kaligayahang ito na kararating pa lang sa kanyang buhay. Matapos ang mahabang pag-iisip, kumonsulta siya sa kanyang ama. Papa, gusto ko pong pakasalan si Marco nang hindi niya nalalaman ang tunay kong pagkatao. Tahimik na tinanggap ni Don Ricardo ang mabigat na desisyon ng kanyang anak. Opo, naiintindihan ko. Pero may isa akong hihilingin sa'yo, sabi ni Don Ricardo, na may seryosong mukha. Para lang sa anumang mangyari, kailangan niyong pumirma sa isang prenuptial agreement. Hindi masyadong inisip ni Clara ang kahulugan ng mga salitang iyon. Para sa kanya, isa lang itong ritual na kailangang gawin para makasal sa taong mahal niya. Lubos siyang naniwala na ang kanyang kinabukasan ay magiging maningning magpakailanman. Hindi niya alam na ang kasunduang iyon, 10 taon mula ngayon, ang magiging mitsa na kukuha ng lahat-lahat kay Marco. Habang puspusan ang paghahanda para sa kasal, isang maaraw na hapon, medyo kinakabahang iniabot ni Clara kay Marco ang isang dokumento. Marco, pwede mo bang pirmahan to? Iyon ang prenuptial agreement na inihanda ng kanyang ama, si Don Ricardo Roxas Elizalde. Noon, ang kumpanya ni Marco ay nagsisimula palang umarangkada at araw-araw siyang abala. Hawak ang isang tasa ng kape habang nakatitig sa screen ng laptop, inis na tiningnan siya ni Marco. Ano to? Prenuptial agreement. Sabi ni Papa, para lang daw formalidad. Pilit na pinasigla ni Clara ang kanyang boses. Sa totoo lang, nakakaramdam siya ng matinding guilt at pag-aalinlangan sa pagpapakita ng dokumentong ito sa kanya. Para kasing pinagdududahan niya ang pag-ibig ni Marco. Ngunit hindi niya maaaring sirain ang pangako sa kanyang ama. Minadaling tiningnan ni Marco ang mga papel. Sa mga legal terms na nakasulat, agad siyang nawalan ng interes. Wow! Parang sa States lang ah. Medyo strikto pala ang papa mo, sabi nito at bahagyang tumawa. Sa tapat nitong ngiti, kumirot ang puso ni Clara. Sorry ha? Ang weird ng pinapagawa ko. Ano ka ba? Okay lang. Alam ko namang nagtitiwala ka sa akin. Ginulo ni Marco ang buhok ni Clara at kinuha ang ballpen. Saan ba pipirma? Dito at dito. Sa mga linyang itinuro ni Clara, walang pag-aalinlangang isinulat ni Marco ang kanyang pangalan. Hindi niya binasa kahit isang linya ng kontrata. Ang kanyang isip ay puno ng mga detalye tungkol sa bago nilang proyekto. Kung sana lang ay naglaan siya ng kahit kaunting atensyon para basahin ang kontratang iyon. Dahil sa kontratang iyon, nakasulat ang isang nakakatakot na pangungusap na babago sa kanyang kapalaran. Nasa Artikulo 7. Isang sugnay tungkol sa paglabag sa obligasyon ng katapatan. Sakaling si Marco Villanueva o si Clara Roxas Elizalde ay magsagawa ng gawain ng pangangalunya sa panahon ng kanilang pagsasama,
Ang panig na gumawa ng nasabing gawain ay agarang isusuko ang lahat ng karapatan sa lahat ng ari-arian kasama na, ngunit hindi limitado sa real estate, bank deposits, at karapatan sa pamamahala ng kumpanya na naipundar sa pamamagitan ng magkatuwang na pagsisikap ng mag-asawa. Ang lahat ng pagmamayari ay ganap na mapupunta sa kabilang panig. Bukod dito, isusuko rin ng nasabing panig ang lahat ng karapatan na humingi ng hatian ng ari-arian maliban sa karapatang humingi ng danyos. Iyon ay isang perpekto at malupit na sugnay na literal na huhubaran ng lahat ang isang taksil. Isang sandata na binuo ng legal team ng Roxas Elizalde Group para sa lahat ng posibleng sitwasyon. At si Marco, nang walang kamalay-malay, ay basta na lang isinulat ang kanyang pangalan. Ang pulang tinta ng thumb mark ay malinaw na tumatak sa ibabaw ng kanyang pangalan. Habang pinapanood ni Clara ang tinta na sumisipsip sa papel, halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Isang maliit na butil ng pangamba ang sumibol sa kanyang puso. Tama bang itali ang pag-ibig namin sa ganitong paraan? Ngunit agad niyang iwinaksi ang pangamba. Okay lang. Hinding-hindi naman gagawin ni Marco ang ganoong bagay. Ang pag-ibig namin ay hindi ganoon karupok para masira ng isang pirasong papel. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili habang maingat na inilagay ang pirmadong kasunduan sa sobre. Lubos siyang naniwala na ang dokumentong iyon ay hindi na muling makikita ang liwanag. Ilang linggo makalipas, sa basbas ng maraming kaibigan, ikinasal sila sa isang magarbong seremonya. Clara, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Hawak ang kamay ni Clara na nakasuot ng puting bestida. Buong pusong nangako si Marco. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, naniwala si Clara na walang bahid ng kasinungalingan ang mga salitang iyon. Ang kanilang buhay mag-asawa ay puno ng kaligayahan. Umalis si Clara sa kanyang trabaho para maging isang full-time na may bahay at suportahan si Marco. Maaga siyang gumigising para maghanda ng masustansyang almusal at ihatid ito ng may ngiti. Sa gabi, hinihintay niya ang pagod niyang asawa na may mainit na pagkain at isang payapang tahanan. Iyon ang tahimik at kontentong buhay na matagal na niyang pinangarap. Nakalimutan niyang isa siyang tagapagmana ng Roxas Elizalde Group at naramdaman niya ang sukdulang kaligayahan sa pagiging si Clara Villanueva lamang. At dahil sa kanyang walang sawang suporta at isa pang lihim na tulong, ang buhay ni Marco ay mabilis na umangat tungo sa maningning na entablado. Hindi niya inakala na habang lumalakas ang liwanag na iyon, ang anino sa paanan ni Marco ay lalo ring umiitim, lumalalim, at nagiging masama. 6 na buwan matapos ang kasal, nalaman ni Clara na ang kumpanya ni Marco ay nahihirapan pa rin. Dahil sa kanyang pride, hindi ito nagpapakita ng kahinaan sa harap niya, ngunit ilang beses niya itong nakitang mag-isang hawak ang ulo sa loob ng study room sa kalaliman ng gabi. Puhunan para sa bagong teknolohiya, pagkuha ng magagaling na empleyado, pondo para sa operasyon. Kailangan ng napakalaking pera para mapalago ang kumpanya. Ngunit ang mga bangko ay mailap sa isang maliit na startup na wala pang napatutunayan. Hindi ko maaaring hayaang magtapos na lang dito ang pangarap ni Marco. Nagpa siya si Clara. Tinawagan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo, at sinabi ang kanyang saloobin. Papa, may hihilingin po sana ako. Pwede po ba kayong mag-invest sa kumpanya ni Marco? Sa una, sumimangot si Don Ricardo. Clara, iba ang negosyo sa personal na buhay. Hindi ako maaaring maglabas ng pera dahil lang sa sentimiento. Alam ko po. Kaya, hindi ito isang pakiusap mula sa akin bilang anak nyo. Gusto ko pong tingnan nyo ang potensyal ng kumpanya niya bilang isang investor. Buong gabing pinagpuyatan ni Clara na isummarize ang business plan at financial status ng kumpanya ni Marco at isinumite ito sa kanyang ama. Ang seryosong tingin ng kanyang anak at ang tumpak na pagsusuri sa mga dokumento ay pumukaw sa dugo ng pagiging negosyante ni Don Ricardo. Interesante. May potensyal nga ang teknolohiyang ito.
Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Don Ricardo kay Clara. Sige, pero hinding-hindi gagamitin ang pangalan ng Roxas Elizalde Group. Gagamitin natin ang pangalan ng asset management company ng pamilya, ang SH Capital, bilang isang anonymous investor. Ang halaga ng investment ay 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. Halos maputol ang hininga ni Clara. Iyon ay halagang higit pa sa kikitain ng kumpanya ni Marco sa loob ng ilang taon. Maraming salamat po, Papa. Huwag kang magkamali. Negosyo lang ito. Kung mabigo ito, ibabawas ko sa mamanahin mo. Handa ka ba sa ganoon? Opo. Buong tapang na tumango si Clara. Mula sa araw na iyon, ang kapalaran ni Marco ay biglang nagbago. Dahil sa napakalaking pondo, ang kanyang kumpanya ay lumago ng parang may mga pakpak. Nag-install sila ng mga makabagong kagamitan at kumuha ng mga pinakamagagaling na engineer sa industriya. 2 taon ang lumipas, ang bago nilang app ay naging isang social phenomenon at ang kumpanya ay biglang naging isa sa mga nangunguna sa IT industry. Si Marco naman ay kinilala bilang isang karismatikong batang CEO na nagsimula sa wala at naging bukambibig sa mga business magazine at TV shows. Mr. Villanueva, ano po ang sikreto ng inyong tagumpay? Sa tuwing tatanungin siya niyan sa isang interview, may kumpiyansang ngiti na sasagot si Marco. Huwag sumuko at maniwala sa sariling kakayahan. Nakuha ko ang tagumpay na ito gamit ang sarili kong mga kamay, nang walang tulong mula kanino man. Habang pinapanood siya sa telebisyon, tahimik na ngumingiti si Clara sa sala. Ang tagumpay ni Marco ay tagumpay din niya. Ipinagmamalaki niyang makita itong nagniningning at hinahangaan ng lahat. Kahit na hindi nito alam na siya ang pundasyon ng tagumpay na iyon, kontento na si Clara. Ngunit ang tagumpay ay dahan-dahan, ngunit tiyak na nagpabago kay Marco. Ang dating simpleng binata na masigasig na nagkukuwento ng kanyang mga pangarap ay unti-unting naglaho. Nagsimula siyang bumili ng mga mamahaling relo at sasakyan at magwaldas ng pera sa mga high-end na club sa BGC at Makati. Pauwi siya ng mas gabi sa bawat araw na lumilipas. Marco, ang gabi mo na laging umuuwi. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Kahit na mag-alala si Clara, naiinis lang itong sumasagot. Pakikisama lang to. Parte ng trabaho ng isang CEO ang mga ganito. Ang kanyang katawan ay laging may amoy ng pabango na hindi pamilyar kay Clara at dumating ang tiyak na pagbabago. Isang gabi, nang silipin ni Clara si Marco sa study room na akala niya ay nagtatrabaho, isang nakakagulat na eksena ang kanyang nakita. Hindi siya nakaharap sa computer, kundi nakatutok sa screen ng kanyang smartphone. At nang mapansin niya ang presensya ni Clara, nagmamadali niyang itinago ang cellphone na parang may itinatagong hindi dapat makita. Bakit, Clara? Gising ka pa? Ang boses niya ay pilit na pinapakalma. Wala. Akala ko gusto mo ng merienda. Wag na. Nagko-concentrate ako. Huwag kang mang-istorbo. Isang malamig na pagtanggi. Tahimik na isinara ni Clara ang pinto ng study room. Habang nakatayo sa pasilyo, naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Isang alarma ang tumutunog sa kanyang puso. May mali. May isang bagay na tiyak na nagbabago. Nanginginig si Clara sa anino ng pangambang hindi niya maintindihan. Gusto niyang magtiwala. Pero ano ang ibig sabihin ng kilos niyang iyon? Mula sa araw na iyon, sinimulan ni Clara na pagdudahan ang bawat kilos ni Marco. At hindi nagtagal, ang lambat na iyon ay nakahuli ng isang karumal-dumal na katibayan ng pagtataksil. Ang kahina-hinalang kilos ni Marco ay lalong lumala. Dumalas ang biglaang business trips niya tuwing weekend at minsan may mga bakas ng lipstick sa kanyang damit. Kapag tinatanong ito ni Clara, inis lang siyang sumasagot na natulungan lang niya ang isang kliyenteng babae na natumba. Ang puso ni Clara ay halos mapunit sa pagitan ng pagnanais na maniwala
at sa lumalaking pagdududa. Hindi, imposible. Hindi niya magagawa yon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Naaalala niya ang tapat na mga mata nito sa parke nang mangakong paliligayahin siya. Ngunit ngayon, ang mga mata ni Marco ay laging may bahid ng pagkabalisa at pagtatago. Hindi siya makatulog sa gabi. Nawalan siya ng ganang kumain at mabilis siyang pumayat. Hindi pwedeng ganito. Nakakatakot malaman ang katotohanan, pero mas masakit ang mabuhay sa pagdududa. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagdesisyon si Clara. Nakipag-ugnayan siya sa isang investigation agency na pinamumunuan ng isang retiradong opisyal ng pulisya na lubos na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Sa isang hotel lounge, kaharap ni Clara ang isang may edad ng investigador. Gusto ko po sanang ipaimbestigahan ang kilos ng asawa ko. Halos hindi niya mailabas ang mga salita. Hindi siya makapaniwala na lumalabas sa sarili niyang bibig ang pagpapaimbestiga sa kanyang asawa. Para na rin niyang inamin na bigo ang kanilang pagsasama. Ang investigador, na tila nauunawaan ang bigat sa kanyang dibdib, ay tahimik na tumango. Naiintindihan ko po, ma'am. Ipaubaya niyo na po sa amin ang lahat. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ng tawag si Clara mula sa investigador. Bumasa ang palad ni Clara sa malamig na pawis. Muli, sa hotel lounge. Tahimik na inilapag ng investigador ang isang brown na sobre sa mesa. Nanginginig ang mga daliri ni Clara. Kapag binuksan niya ito, wala nang atrasan. Baka naman narito ang katotohanang nagkakamali lang ako. Kumapit siya sa maliit na pag-asang iyon habang binubuksan ang sobre. Sa loob, mayroong 12 dosenang mga litrato. Habang isa-isang tinitingnan ni Clara ang mga litrato, ramdam niyang unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Nariyan si Marco na nakaakbay sa isang bata at magandang babae habang papalabas ng isang restaurant, ang likod nilang dalawa habang papasok sa isang hotel. Ang sandaling nagpapabili ang babae ng isang bag sa isang luxury store at si Marco ang nagbabayad gamit ang card. Pamilyar ang mukha ng babae. Si Lian Cruz, isang bagong empleyado na pumasok sa kumpanya ni Marco 6 na buwan na ang nakalipas. Ipinakilala pa siya ni Marco kay Clara sa anniversary party ng kumpanya bilang isang promising na baguhan. Bata, maganda, at may ambisyosong mga mata. Nagkagat-labi si Clara. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. At nang makarating siya sa huling litrato, ang kanyang puso ay tuluyang nadurog. Isang litrato na kuha sa harap ng isang private pool ng isang luxury villa na may asul na dagat ng Palawan bilang background. Si Lian, na may malapad na ngiti, ay nakapulupot sa braso ni Marco. At ang suot ni Lian? Iyon ang Chanel tweed jacket na regalo ni Marco kay Clara noong nakaraang kaarawan niya. Ang jacket na sobrang iniingatan ni Clara na minsan niya palang naisuot. Bakit suot ito ng babaeng ito? Sa litrato, si Marco ay masayang-masaya. Ang ngiti niya ay puno ng tamis at pagmamahal na hindi pa kailanman nakita ni Clara. Ang mga litrato ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Clara at nagkalat sa mesa. Ang tunog ng tasang tumama sa platito ay malakas na umalingaw-ngaw. Sa wakas, isang butil ng luha ang dumaloy mula sa mga mata ni Clara. Hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay isang malamig na patak ng desperasyon, galit sa pagtataksil, at malalim na insulto sa kanyang pagkatao. Tahimik na nagsalita ang investigador. Ma'am, mayroon pa po akong kailangang ipakita sa inyo. Kumuha siya ng isa pang folder. Ayaw nang tumingin ni Clara. Ngunit, walang awang binuksan ito ng investigador. Ito po ang talaan ng investigasyon kay Ginang Corazon Villanueva. Sa mga salitang iyon, natigilan si Clara. Bakit narito ang pangalan ng kanyang biyenan? Isang masamang kutob ang gumapang sa buong katawan niya. Ang kanyang biyenan, si Corazon Villanueva, ay mula pa noong una ay hindi na maganda ang pakikitungo kay Clara. Si Corazon ay maagang nabiyuda sa asawang nagmamay-ari ng isang maliit na pabrika at ipinagmamalaki niyang pinalaki niya si Marco nang mag-isa.
Ang pagmamalaking ito ay naging isang baluktot na pagtingin sa sarili nang maging matagumpay na IT company president ang kanyang anak. Clara, wala ka talagang alam ano. Laging minamaliit ni Corazon si Clara. Ang anak ko ay isa na sa mga nangungunang negosyante sa Pilipinas. Samantalang ikaw, isang ordinaryong empleyado lang. Matuto ka namang kumilos nang naayon sa estado ng asawa mo. Ang mga salitang iyon ay walang basehan dahil hindi niya alam ang tunay na pinagmulan ni Clara. Alam ni Clara na kung sasabihin niyang isa siyang Roxas Elizalde, magbabago ang pakikitungo ni Corazon. Ngunit dahil sa pangako niya kay Marco at sa pagnanais na protektahan ang isang simpleng pamilya, lalo na sa usapin ng hindi pa pagkakaroon ng anak, ang mga atake ni Corazon ay naging mas matindi. Wala pa ba? Kailan mo ba bibigyan ng tagapagmana ang pamilyang Villanueva? Pasensya na po, Mama. Hindi sapat ang sorry. Baka naman baog ka. Kahit sa harap ng ibang tao, walang pakundangan siyang magsalita ng ganoon. At paulit-ulit na nasugatan ang puso ni Clara. Kapag nagrereklamo siya kay Marco, naiinis lang itong sumasagot. Hayaan mo na si Mama. Wala namang masamang intensyon yon. Pagpasensyahan mo na lang. Habang naaalala ang mga araw na iyon, patuloy ang investigador sa kanyang ulat. Ang inyong biyenan, si Ginang Corazon, ay nakipagkita kay Liane Cruz nang hindi bababa sa 3 beses. Sa mga litrato sa folder, makikita si Corazon at Liane na masayang nag-uusap sa lounge ng isang mamahaling hotel sa Maynila. Para silang tunay na mag-ina. Bakit? Isang mahinang tinig ang lumabas sa bibig ni Clara at isiniwalat ng investigador ang isang mas nakakagulat na katotohanan. Ang litratong ito ay kuha noong nakaraang linggo. Sa litrato, si Corazon ay may malapad na ngiti habang inaabot kay Lian ang isang maliit na kahon. Pamilyar kay Clara ang kahon na iyon. Iyon ang Tiffany ko, na kuwintas na ibinigay niya bilang regalo kay Corazon noong kaarawan nito bilang pasasalamat. Hay, hindi ko naman inaasahan ang regalo mula sa iyo, Clara. Pero sige, tatanggapin ko na. Iyon ang sinabi nito habang walang emosyong tinatanggap ang regalo. At ngayon, ipinamimigay niya ito sa kerida ng kanyang anak. Halos masuka si Clara. Ganoon ba kalupit ang isang tao? Kinuha ng investigador ang isang IC recorder at pinindot ang play button. Matapos ang kaunting ingay, isang malinaw na boses ang umalingaw-ngaw sa lounge. Iyon ay ang na-record na usapan ni Corazon at Lian. Lian, Hija, natutuwa ako at naiintindihan mo si Marco. Ang malambing na boses ni Corazon. Naku, tita, wala po yun. Lagi ko pong iniisip na kailangan ni Sir Marco ng suporta ko. Ang may kalkuladong boses ni Lian at ang sumunod na sinabi ni Corazon ang tuluyang sumira sa puso ni Clara. Alam mo, ang asawa niya, napaka-boring at walang kuwentang babae. Laging nagrereklamo si Marco na nasasakal daw siya sa bahay. Talaga po? Oo. Mas bagay sa pamilya Villanueva ang isang babaeng tulad mo, maganda at marunong makisama. Kaya sana, alagaan mo si Marco, ha? Natapos ang recording. Gusto sanang takpan ni Clara ang kanyang mga tainga. Imbes na sawayin ang pangangalo niya ng anak, aktibo pa niya itong sinuportahan. Pinagtatawanan siya sa kanyang likuran at itinatanggi ang kanyang pagkatao. Ang pagtataksil mula sa kanyang asawa ay sapat na para halos hindi na siya makatayo. At ngayon, ang malisyosong pananaksak mula sa biyenan na sinubukan niyang pagkatiwalaan, isang bagay sa loob ni Clara ang biglang naputol. Ang manipis na sinulid ng pagsisikap niyang maging isang mabuting asawa at manugang. Wala ng luha. Sa halip, isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ko sila mapapatawad. Hinding-hindi. Ang mga taong yumurak sa akin, sa buhay ko, sa pag-ibig ko, dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang mukha. Ang lungkot at desperasyon ay ganap na naglaho sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang apoy ng impyerno, isang tahimik at malamig na kulay ng paghihiganti.
Sa isang kalmado at hindi nanginginig na boses, sinabi niya sa investigador, "Maraming salamat. Sapat na ito." Tumayo si Clara at itinayo ng tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang anyo ay tila nagbago mula sa isang biktima ng trahedya tungo sa isang malupit na reyna. Alam ko na ngayon ang dapat kong gawin. Paglabas ng lounge, pumasok si Clara sa banyo ng hotel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Iyon ang direktang linya kay Mang Berto, ang katiwala ng kanyang ama, na maraming taon na niyang hindi tinatawagan. Matapos ang ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. "Ma'am Clara, kayo po ba yan?" "Opo, Mang Berto." "Ako nga." Ang boses ni Clara ay nakakagulat na kalmado. "Nandyan po ba si Papa? Kailangan ko po siyang makausap agad." Tiningnan ni Clara ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang babaeng mahina na may maputlang mukha at lumuluha. Ang mga mata niya ay mata ng isang gutom na hayop, naghihintay ng tamang sandali para sakmalin ang lalamunan ng kanyang biktima. Ang kurtina ng entablado ng paghihiganti ay tahimik na nagsisimulang magbukas. Nang gabing iyon, bumalik si Clara sa malawak na mansyon ng mga Roxas Elizalde. Sa eleganteng study room, kaharap ang kanyang ama, si Don Ricardo, inilatag niya sa mesa ang lahat ng ulat mula sa investigador. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa loob ng 10 taon nilang pagsasama at ang pagtataksil na natuklasan niya nang walang anumang emosyon. Matapos marinig ang lahat, ang mukha ni Don Ricardo ay namula sa galit. Kinuyom niya ang kanyang kamao habang iniisip ang kahihiyan at pagdurusa na dinanas ng kanyang kaisa-isang anak. Hayop sila. Isang mababang boses na puno ng galit ang yumanig sa silid. "Ginawa nila to sa anak ko. Nararapat mamatay ang Marco." Na yan, kaya ni Don Ricardo na gamitin ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang kumpanya ni Marco at burahin ito sa lipunan. "Papa, hayaan niyo po akong tapusin ito sa sarili kong paraan." Ang mga mata ni Clara ay may hindi matitinag na determinasyon. "Ang mga kinuha nila sa akin, ang mga niyurakan nila, ako mismo ang maniningil sa kanila." Nakita ni Don Ricardo ang nagyeyelong determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Hindi na niya kailangan ng simpatiya o awa. Siya ay isang mandirigma na nakatayo sa sarili niyang mga paa. Tumango ng malaki si Don Ricardo. "Sige, gawin mo ang gusto mo. Ang buong Roxas Elizalde Group ay nasa likod mo. Gamitin mo ang lahat ng kailangan mo." "Salamat po, Papa." Mula sa araw na iyon, ang tahimik na plano ng paghihiganti ni Clara ay masinop at mabilis na isinagawa. Tinipon ang legal team ng Roxas Elizalde Group at ang study room ni Clara ay naging isang war room. Ang pinuno ng legal team, isang veteranong abogado na nagngangalang Attorney Sandoval, ay tiningnan ang prenuptial agreement na pinirmahan 10 taon na ang nakalipas at napabulalas. "Perpekto, Ma'am Clara. Sa kontratang ito, wala siyang laban sa batas." Nagbigay si Attorney Sandoval ng sunod-sunod na hakbang. Una, ihanda ang agarang pagbawi sa 1 bilyong investment mula sa SH Capital. Pangalawa, alamin ang lahat ng personal na ari-arian ni Marco Villanueva, bank accounts, real estate, stocks, at ihanda ang petisyon para sa writ of attachment. At panghuli, base sa prenuptial agreement, ang lahat ng shares niya sa kumpanya ay mapupunta sa inyo. Pinakinggan ni Clara ang lahat ng may kalamigan at nagbigay ng mga tiyak na utos. Ang anyo ng isang kaawa-awang may bahay ay wala na. Ang kanyang isip ay matalas at walang awa. Karapat-dapat sa dugo ng isang Roxas Elizalde. Paano si Liane Cruz at ang biyenan ko? Si Miss Liane Cruz ay maaaring kasuhan ng estafa at qualified theft dahil sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa personal na pakinabang. Ang mga biniling luxury items para sa kanya ay galing lahat sa pera ng kumpanya. Si Ginang Corazon naman, ang pagbigay niya
Ang regalo na nakapangalan sa inyo sa ay bantaway maring ituring na sa kapanlolo ko o estafa. Kung makakalap tayo ng testimonya tungkol sa kanyang pang-aabuso, maaari rin tayong humingi ng danyos. Ang plano ay nabuo ng perpekto, tulad ng mga piraso ng isang puzzle. Isang perpektong bitag na kapag nalaman ni na Marco, huli na ang lahat at wala na silang matatakbuhan. At ang araw ng paghuhukom ay itinakda sa araw ng pag-alis ni na Marco at Liane papuntang Palawan. Habang sila ay nasa eroplano, gamit ang tiket na binili gamit ang pera ni Clara, papunta sa villa na binayaran gamit ang pera ni Clara, at pinagtatawanan si Clara habang nagpapakasaya. Sa araw ng kanilang pag-alis, hinatid ni Clara si Marco na may ngiti sa kanyang labi. Marco, ingat ka sa business trip mo sa Cebu. Oo, magpakabait ka dito ha? Walang kamalay-malay na hinalikan ni Marco si Clara sa noo at masayang umalis. Nang magsara ang pinto, ang ngiti sa mukha ni Clara ay naglaho. Nagpunta siya sa isang suite sa isang hotel na tanaw ang airport. Sa labas ng bintana, ang eroplanong sinasakyan ni na Marco at Lian ay papunta na sa runway. Hawak ang isang baso ng champagne, tahimik na pinanood ni Clara ang papalayong eroplano. Paalam, Marco. Kumislap ang mga bula sa gintong likido. Ang 10 taon nating pekeng kaligayahan ay dito na nagtatapos. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na pananabik para sa paghuhukom na magsisimula na. Magpakasaya kayo sa inyong huling paraiso. Dahil pagbalik nyo sa lupa, ang sasalubong sa inyo ay ang bungad ng impyerno. Ang eroplano ay naglaho sa asul na kalangitan. Iyon ang huling sinag ng maningning na buhay ni Marco. Ang matamis na hangin ng Palawan ay nanunuot pa sa katawan ni na Marco at Lian nang pumasok sila sa sala. Noon nila naramdaman ang bigat at lamig ng hangin sa loob. Ang presensya ni Clara na nakaupo sa sofa ay tila nagpapababa pa ng temperatura. Pilit na pinasigla ni Marco ang kanyang boses. Hay, pagod. Wala talagang tatalo sa sariling bahay. Clara, pwedeng ipagtimpla mo kami ng tsaa? Ngunit hindi gumalaw si Clara. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Marco at sa braso ni Lian na nakapulupot dito. Lalo na sa suot ni Lian na Chanel jacket. Ang jacket na iyon ay isang mahalagang regalo sa kanya. Ang ganda ng jacket mo, Miss Cruz. Mahinahong sabi ni Clara. Walang emosyon ang kanyang boses. Opo. Binili po ito sa akin ni Sir Marco. Paborito ko po ito. Mayabang na sagot ni Lian. Iniisip siguro niyang hindi alam ni Clara ang tungkol sa jacket, sa kanyang kahangalan. Napangisi si Clara sa isip. Talaga? Bagay na bagay sa iyo, sabi ni Clara. At saka marahang tinapik ng daliri ang puting sobre sa mesa. Marco, may gusto akong ipakita sa iyo. Napalunok si Marco. Kakaiba ang kilos ni Clara. Hindi ito ang masunuring asawa na laging sumasang-ayon sa lahat. Para siyang ibang tao. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang sobre. Mabigat ito. Sa loob, dose-dosenang litrato. Nang bunutin ni Marco ang unang litrato, nanigas ang kanyang mukha. Isang litrato sa private room ng isang mamahaling Italian restaurant sa Maynila. Silang dalawa lang ni Lian, nagtataas ng baso ng alak, nagtitinginan. Meeting ba yan sa trabaho? Tumatagos ang boses ni Clara mula sa likuran. Nagmamadaling binuklat ni Marco ang susunod na litrato. Ngayon naman, sa entrance ng isang hotel, nakaakbay siya kay Lian. Trabaho pa rin ba to? Bumibilis ang paghinga ni Marco. Bawat litratong binubuklat niya, lalong namumutla ang kanyang mukha. Shopping, date, at ang pinakamatindi, isang malinaw na litrato nilang naghahalikan sa tabi ng pool sa villa sa Palawan. Paanong? Nanginginig ang kamay ni Marco at nahulog ang mga litrato sa sahig. Si Lian ay namumutla rin habang nakatingin sa mga litrato. Clara, hindi yan totoo. Nagkakamali ka lang. Gagap. Napagdadahilan ni Marco.
Nagkakamali? Ang tono ni Clara ay bumaba ng isang oktaba. So, isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Ganoon ba? Hindi na niya hinintay ang sagot. Mula sa ilalim ng mesa, kinuha niya ang isa pang mas makapal na sobre. May logo ito ng isang law firm. Naramdaman ni Marco na tila pinipiga ng yelo ang kanyang puso. Tingnan natin kung hindi pagkakaunawaan nga ba. Inilapag ni Clara ang sobre sa harap ni Marco nang may diin. Ang maliit na tunog ng sobre sa mesa ay parang tunog ng kampana na nagbabadya ng kanyang kamatayan. Buksan mo! Malamig na utos ni Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi na tingin ng asawa. Iyon ay tingin ng isang hukom sa isang kriminal na hahatulan. Naramdaman ni Lian ang panganib at sinubukang umatras, ngunit pinako siya ng matalim na tingin ni Clara. Diyan ka lang. May kinalaman ka rin dito. Ang hangin sa sala ay sobrang tense. Sa labas, papalubog na ang araw at ang silid ay nababalot sa isang madilim na kulay kahel. Tila simbolo ito ng pagtatapos ng maningning na buhay ni Marco. Nanginginig na binuksan ni Marco ang pangalawang sobre. Ang laman ay hindi mga litrato, kundi napakaraming dokumento. Sa ibabaw, isang papel na may titulong credit card statement. Ito ang corporate card na ginagamit niya. Nakalista doon ang lahat ng kanyang ginastos sa nakaraang taon petsa, pangalan ng establisimento, halaga, ang villa sa Palawan, plane tickets, mamahaling restaurant, mga regalo para kay Lian. Ang kabuuang halaga ay lampas 10 milyong piso. Ang gara naman ng pagwawaldas mo gamit ang pera ng kumpanya. Ang boses ni Clara ay parang patalim na tumusok sa likod ni Marco. Representation expense yan. Kailangan yan para sa kumpanya. Ngumisi si Clara. Alam mo ba kung saan nakakonekta ang bank account ng card na yan? Inilapag ni Clara ang sunod na dokumento. Isang kopya ng investment contract. Ano to? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ito ang kontrata sa misteryosong kumpanya na sumagip sa kanya mula sa bingit ng pagkalugi. Ilang taon na ang nakalipas. S.H. Capital? Tama. Kung hindi dahil sa 1 bilyong pisong investment ng kumpanyang ito, wala ang kumpanya ko ngayon. Oo nga naman. Tahimik na tumango si Clara. Ngayon, Marco, may tanong ako sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Clara at humarap sa kanya. Naramdaman ni Marco ang isang hindi maipaliwanag na takot. Alam mo ba kung kaninong asset management company ang S.H. Capital na yan? Anong ibig mong sabihin? Bigyan kita ng clue. Tila nag-enjoy pa si Clara. Ang S ay para sa dati kong apelyido Santos. At ang H ay para sa pangalan ko na dapat ay Haruka kung sa Japan. Pero camouflage lang yon. Ang totoong S ay para sa tunay kong apelyido. Dahan-dahan, bawat salita ay may diin. Ang tunay kong pangalan ay Clara Roxas Elizalde. Paulit-ulit na inisip ni Marco ang pangalang iyon. Narinig na niya iyon. Hindi! Walang Pilipino na hindi nakakakilala sa pangalang iyon. Ang dambuhalang conglomerate na nasa tuktok ng mundo ng negosyo sa Pilipinas. H hindi. Ang Roxas Elizalde Group. Nabasag ang boses ni Marco. Ang presidente ng SH Capital ay ang aking ama, si Don Ricardo Roxas Elizalde. Isang malakas na dagok ang tumama kay Marco. Nagblangko ang kanyang isip. Ang babaeng nasa harapan niya, na akala niya'y masunurin at walang alam. Sa mundo, ang babaeng akala niya'y isang simpleng may bahay mula sa ordinaryong pamilya ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Roxas Elizalde Group. H. Hindi totoo yan. Totoo. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mong itinayo mo sa sarili mong sikap. Itinuro ni Clara ang mga credit card statement. Ang perang ginamit mo para sa biyahe niyo ng babaeng yan. Ang perang ipinambili mo ng mga regalo sa kanya. Lahat yan, kung tutuusin, ay perang ininvest ng papa ko sa'yo sa pamamagitan ko.
Ah, walang saysay na tunog ang lumabas sa bibig ni Marco. Ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa noon ay bumabalik sa kanya na parang mga multo. Wala namang alam si Clara. Ang mga babae dapat sa bahay lang at nagluluto. Dapat kang magpasalamat na pinakasalan ka ng isang matagumpay na tulad ko. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano siya kahangal at kayabang. Kung gaano katagal siyang sumasayaw sa palad ng isang makapangyarihang nilalang sa tabi niya. Si Lian ay nanigas din. Ang mukha ay puno ng desperasyon. Naintindihan din niyang isang napakalaking kalaban ang kanyang binangga. Napaupo si Marco sa sofa. Ang lahat ng lakas ay nawala sa kanyang katawan. Bakit? Bakit? Hindi mo sinabi? Dahil mahal kita, mahinahong sagot ni Clara. Minahal ko ang pagkatao mo, hindi ang pera mo. Pero tapos na yon. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman para kay Marco ay wala ng bahid na natitira. Ang naroon na lang ay isang walang katapusang galit sa isang taksil. At para sa huling dagok, inilapag ni Clara ang huling sobre sa harap ni Marco. Ito ang huling regalo ko para sa'yo. Ang huling sobre ay mas manipis at magaan kaysa sa iba. Ngunit para kay Marco, ito ay parang isang death warrant. Nanginginig na binuksan niya ito. Ang laman ay isang pirasong papel lamang. Ang prenuptial agreement na pinirmahan niya 10 taon na ang nakalipas, ang kasunduang tuluyan na niyang kinalimutan. Ang kanyang mga mata ay gumapang sa mga salita at natigilan sa isang partikular na sugnay. Artikulo 7. Paglabag sa obligasyon ng katapatan. Sakaling magsagawa ng pangangalo niya, isusuko ang lahat ng karapatan sa lahat ng ari-arian na naipundar sa panahon ng pagsasama at ang lahat ng pagmamay-ari ay mapupunta sa kabilang panig. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa hindi makapaniwalang pagtingin. Ano to? Napasigaw siya. Hindi ko alam to. Hindi ko to binasa. Hindi. Pinirmahan mo. Sa likuran ni Clara, isang hindi kilalang lalaki ang biglang lumitaw. Nasa 50 anyos. Nakasuot ng mamahaling suit at may matalas na tingin. Ako po si Attorney Sandoval, ang legal counsel ng pamilya Roxas Elizalde. Magalang na yumuko ang lalaki. Ngunit ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Mr. Villanueva, kahit hindi niyo binasa ang nilalaman, pinirmahan niyo ito sa sarili ninyong kagustuhan. Kaya ang kontratang ito ay may ganap na bisa sa batas. Napanotaryo na rin po ito. Hindi. Ang mukha ni Marco ay nabalot ng desperasyon. Anong ibig sabihin yan? Kung ano po ang nakasulat? Walang awang sabi ni Attorney Sandoval. Sa sandaling ito, ang pagmamay-ari niyo sa kumpanya, sa condominium unit na ito, at sa lahat ng inyong ari-arian, ay nailipat na sa inyong asawa, si Ma'am Clara. Wala ni isang sentimo ang matitira sa inyo. Hindi maaari. Napailing si Marco. Ang kahariang akala niya'y itinayo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang pirasong papel. Isa itong bangungot. Noon, ang cellphone ni Marco ay malakas na tumunog. Sa screen, nakasulat ang pangalan ng CFO ng kumpanya. Walang malay niyang sinagot ito. Sir, malaking problema po. Ang nagpapanik na boses ng CFO ang narinig niya. Tumawag po ang bangko. Nag-abiso raw po ang SH Capital na binabawi na nila ang 1 bilyong pisong investment. Dahil po doon, lahat ng account ng kumpanya natin ay na-freeze na ngayon din. Ano? Wala na po tayong mailalabas kahit 1 piso. Ang sahod ng mga empleyado, ang bayad sa mga supplier. Lahat po. Sir, ano po bang nangyayari? Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Marco at nabasag sa sahig. Lahat ay nawala. Kumpanya, pera, bahay, lahat ng pinaghirapan niya. Ngayon niya lang naintindihan. Hindi ito bangungot. Ito ay ang malupit na katotohanan. Pakiusap, Clara.
Napaluhod si Marco at yumakap sa mga paa ni Clara. Ang dating karismatikong CEO ay wala ng bahid ng dignidad. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Pakiusap. Wag lang ito. Umiiyak siyang parang bata. Nagmamakaawa. Ngunit tiningnan lang siya ni Clara ng may malamig na mga mata. Marahan niyang inalis ang kamay ni Marco at tumalikod. Humakbang siya papalapit sa pinto. Teka, Clara! Sinubukang habulin ni Marco, ngunit hinarangan siya ng braso ni Attorney Sandoval. Huwag kayong lalapit kay Ma'am Clara. Hindi na lumingon si Clara. Kinuha niya ang isang maliit na bag at hinawakan ang pinto. At sa huli, habang nakatalikod, mahinahon siyang nagsalita. Paalam, Marco Villanueva. Isang tunog ng pagsasara ng pinto. Ang naiwan sa sala ay si Marco na nakasubsob sa sahig, si Lian na nanginginig sa takot, at si Attorney Sandoval na may malamig na ekspresyon. Ang katahimikan matapos umalis si Clara ay parang katahimikan sa isang libingan. Ang imperyo ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Ang natira sa kanya ay isang malaking utang at isang pagsisising huli na ang lahat. Kinabukasan, ang mundo ni Marco ay literal na naging impyerno. Ang mga account ng kumpanya ay na-freeze at ang operasyon ay ganap na huminto. Ang mga empleyado ay nagkakagulo at humihingi ng paliwanag, ngunit wala na siyang magawa. Ang mga pangunahing kliyente ay sunod-sunod na nag-terminate ng kontrata. Ang imahe niya bilang isang self-made na henyo ay gumuho sa isang gabi. Nakilala siya sa industriya bilang isang manloloko at taksil. Ang pagkalugi ng kumpanya ay ilang araw na lang ang hinihintay at para dagdagan ang kanyang pagdurusa, pumasok na ang media. Hindi alam kung saan nila nakuha ang impormasyon, pero ang mga reporter ay nag-abang na sa harap ng opisina. IT mogul Marco Villanueva, sangkot sa malaking financial scandal, kumpanya. Malapit ng malugi dahil sa paglabag sa kontrata sa misteryosong investor. Ang mga headline ay kumalat sa internet. Ngunit simula pa lang iyon ng pagguho. Ang tunay na impyerno ay nagsimula sa pagtataksil ni Lian Cruz. Nang malaman ni Lian na nawala na ang lahat kay Marco, agad niya itong tinalikuran. Para mailigtas ang sarili at mapagaan ang kanyang kasalanan, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Ang mga ebidensya ng paglustay ni Marco sa pera ng kumpanya, kasama na ang audio recording ng kanilang usapan kung saan sinabi ni Marco na, "Pera ko yan, kaya gagastusin ko kung paano ko gusto." Ilang araw ang lumipas, ang front page ng tabloid ay may nakakagulat na headline, "Karismatikong CEO, nilustay ang 80 milyong piso para sa kerida." Eksklusibong recording, hawak namin. Ang artikulo ay may mga litrato ni na Marco at Lian, at ang kanilang usapan ay nakasulat ng buo. Nag-init ang publiko. Ang mga talk show ay araw-araw na tinatalakay ang issue. Si Marco ay tuluyan ng sinumpa ng lipunan. Ngunit hindi pa tapos ang paghihiganti ni Clara Roxas Elizalde. Ang susunod na target ay ang kanyang biyenan, si Corazon. Isang follow-up article ang lumabas. Eksklusibo. Ina ni CEO Villanueva, sangkot sa pang-aabuso sa manugang at pagsuporta sa kalaguyo ng anak. Nakalathala ang mga litrato ni Corazon na kasama si Lian. May mga testimonya rin mula sa mga kaibigan ni Clara at dating kasambahay tungkol sa kung paano siya minamaliit at sinisiraan ni Corazon. Dahil dito, si Corazon ay naging target din ng galit ng publiko. Ang kanyang bahay ay pinaligiran ng mga kamera at tiningnan siya ng kanyang mga kapitbahay nang may pandidiri. Ang mga kaibigang dati ipumupuri sa kanya ay naglaho. Siya ay napatalsik sa kanyang mga social club. Nawala lahat ng kanyang ipinagmamalaking reputasyon at napilitang magkulong sa bahay. Ang pamilyang Villanueva ay tuluyan ng nawalan ng kredibilidad. Si Marco ay inimbestigahan para sa kasong estafa at qualified theft. Si Lian
dahil sa kanyang pakikipagsabwatan at pagbebenta ng impormasyon ay na-blacklist sa buong industriya. At si Corazon ay naiwang mag-isa sa isang bilangguan ng kalungkutan. Ang lahat ng kanilang pagtataksil at pangiinsulto ay bumalik sa kanila sa isang masakit at malagim na paraan. Sa isang silid sa isang mamahaling hotel, si Clara, habang hawak ang isang baso ng champagne, ay tahimik na pinapanood ang kanilang pagbagsak sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay kalmado at napakalamig. Ang apoy ng paghihiganti ay hindi pa namamatay. Matapos ang bagyo ng paninira mula sa lipunan, ang batas naman ang humatol sa kanila. Si Marco, na inaresto, ay sumailalim sa matinding interogasyon. Sa simula, itinanggi niya ang lahat. Ngunit nang ilabas ang audio recording mula kay Lian, umamin siya sa lahat. Sa korte, ang dating karismatikong CEO ay mukhang isang kaawa-awang lalaki na may maputlang mukha at walang buhay na mga mata. Inamin niya ang kanyang kasalanan. At sa huli, yumuko siya ng malalim sa direksyon ng mga manonood kahit wala naman doon si Clara. Ngunit para sa kanya, nakita niyang nakatayo roon si Clara. Ako ang nagkamali sa lahat. Iyon ang una niyang taus-pusong paghingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Ang buhay ni Lian ay bumagsak din. Ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng impormasyon ay mabilis na naubos sa mga bayarin. Walang kumpanyang tumanggap sa kanya. Naubos ang kanyang ipon at napilitan siyang lumipat sa isang murang apartment. Para mabuhay, nagtrabaho siya sa isang nightclub, nagbebenta ng ngiti sa mga hindi kilalang lalaki. Ang kanyang dating karangyaan ay nawala, at ang natira ay isang katawang ginagamit at isang walang katapusang pagsisisi. Si Corazon naman ay tumanggap ng pinakatahimik ngunit pinakamalupit na parusa. Nagkulong siya sa bahay, walang kinakausap. Ang nag-iisa niyang anak ay nasa kulungan. Ang mga kaibigan niya ay naglaho kapag lumalabas siya para mamili. Pinagbubulungan siya. Ang malamig at matalim na tingin na dati niyang ipinupukol kay Clara ay ngayon ipinupukol sa kanya ng buong mundo. Ang kalungkutan at pangungutya ay isang impyerno sa lupa para sa isang taong nabubuhay lang sa pride. Lahat sila ay umani ng kanilang itinanim. Si Marco ay nawalan ng kalayaan. Si Lian ay nawalan ng kinabukasan. Si Corazon ay nawalan ng lahat ng relasyon. At habang sila ay nagdurusa sa ilalim ng lupa, si Clara ay nagsisimula ng humakbang tungo sa isang bagong buhay. Isang buwan matapos sumabog ang iskandalo, isang press conference ang ginanap sa isang 5-star hotel sa Maynila. Mahigit 100 reporter ang dumalo, ang kanilang pakay, ang makita sa unang pagkakataon ang asawa ni Marco Villanueva, ang biktima, at sinasabing mastermind sa likod ng lahat. Nang mamatay ang mga ilaw, isang spotlight ang tumutok sa entablado. Isang babae ang lumakad ng may kumpiyansa. Nakasuot ng simpleng itim na pantsuit, ang kanyang presensya ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Siya si Clara. Ang mga flash ng kamera ay sabay-sabay na kumislap, ngunit hindi siya natinag. Tumayo siya sa harap ng mikropono at matapos yumuko, malinaw na nagsalita. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ako po si Clara Roxas Elizalde, anak ng chairman ng Roxas Elizalde Group, si Don Ricardo Roxas Elizalde. Nagkagulo ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na inamin niya ang kanyang pagkatao. At tulad ng alam ninyong lahat, ako rin po ang dating asawa ni Marco Villanueva. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo ang katotohanan. Hindi iyon isang madramang pagkumpisal ng isang biktima o isang talumpati ng paghihiganti. Iyon ay isang malakas at marangal na deklarasyon ng isang taong binabawi ang kanyang dignidad at buhay. Kalmadong ipinaliwanag ni Clara ang lahat mula sa kanilang kasal, ang pagtatago ng kanyang pagkatao, ang 1 bilyong pisong investment, hanggang sa pangangalo niya at pang-aabuso na dinanas niya. Hindi siya umiyak o nagtaas ng boses. Ang kanyang kalamigan
ay lalong nagpakita ng lalim ng sugat na kanyang tinamo at ang kanyang pambihirang lakas. Sa huli, sinabi niya, "Sa loob ng 10 taon, nangarap lang ako ng isang simpleng buhay kasama ang taong mahal ko. Ngunit, ang pangarap na iyon ay winasak ng pagtataksil." Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginig ang kanyang boses, pero hindi ko natatangisan ang nakaraan. Hindi na ako iiyak. Itinaas ni Clara ang kanyang mukha at tinitigan ang mga kamera ng may nagniningning na mga mata. Mula ngayon, bilang si Clara Roxas Elizalde, haharapin ko ang buhay gamit ang sarili kong mga paa. Iyon ang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Sa question and answer portion, isang reporter ang nagtanong, "Ma'am Clara, ano po ang inyong mga plano sa hinaharap?" Sa unang pagkakataon, isang malambot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Opo, babalik po ako sa kumpanya ng aking ama. Mabuti na lang at hindi pa niya ako sinusukuan." Ang kanyang katatawanan ay nagdulot ng unang magaan na tawa sa silid. Ang press conference na iyon ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Ang imahe ng isang babaeng tumangging maging biktima at hinubog ang sarili niyang kapalaran ay hinangaan ng lahat. Ang pangalang Clara Roxas Elizalde ay naging simbolo ng isang bago, malakas at magandang babae. Ilang buwan ang lumipas, ang araw ng paghatol kay Marco ay dumating. Ang nasasakdal na si Marco Villanueva ay hinahatulan ng 7 taong pagkakakulong. 7 taon. Mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Habang inilalabas siya ng korte, tila nakita ni Marco ang isang anino ni Clara. Siyempre, wala siya roon. Ngunit sa kanyang isip, malinaw niyang nakita ang babaeng minahal niya, tahimik siyang tinitingnan. At sa aninong iyon, tahimik siyang lumuha. Luha ng pagsisisi at pagbabayad puri. Samantala, si Clara ay matatag na tinatahak ang kanyang bagong buhay. Bilang isang executive sa Roxas Elizalde Group, nagpakita siya ng pambihirang galing sa negosyo na kahit ang kanyang ama ay humanga. Sa kanyang abalang buhay, nakilala niya ang isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Miguel Sarmiento, ang batang chairman ng Sarmiento Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ilang taon na siyang biyudo at itinuon ang sarili sa trabaho. Nagkita sila sa isang charity event. Naakit si Miguel sa talino at lakas na nakatago sa likod ng malungkot na mga mata ni Clara. "Miss Roxas Elizalde, kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang ayain mag-dinner." Ang paanyaya ni Miguel ay magalang at sinsero. Walang bahid ng pagnanasa. Nag-alinlangan si Clara. Akala niya'y hindi na siya muling iibig. Ngunit sa kabaitan ni Miguel, ang kanyang nagyayelong puso ay unti-unting natunaw. "Oo naman, bakit hindi?" Ngumiti siya. Dahan-dahan nilang nakilala ang isa't isa. Ang kanilang relasyon ay hindi tulad ng dati niyang relasyon kay Marco. Ito ay kalmado, mainit, at payapa. Ang pagdating ni Miguel ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na muling magmahal. Ang mahabang taglamig ay natapos na. Isang mainit na tagsibol ang nagsisimula ng sumikat sa buhay ni Clara. 1 taon matapos ang hatol, sa isang makasaysayang simbahan, ikinasal sina Clara at Miguel sa isang simpleng seremonya. Suot ang puting bestida, naglakad si Clara sa aisle kasama ang kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Sa dambana, sinalubong siya ng mainit na tingin ni Miguel. Nangako sila ng walang hanggang pag-ibig. Ito ang simula ng isang bagong kaligayahan na sa wakas ay natagpuan ng 2 taong dumanas ng malalim na sakit. Sa labas ng reception, isang lalaki ang tahimik na nanonood. Si Marco Villanueva. Dahil sa magandang asal, pinaikli ang kanyang sentensya at kalalabas lang niya sa kulungan. Payat at marami ng puting buhok, wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang anyo. Nalaman niya sa dyaryo na ikakasal si Clara at hindi niya napigilang pumunta. Mula sa isang anino, pinanood niya si Clara na masayang lumabas kasama si Miguel. Biglang napatingin si Clara sa direksyon niya at nakita siya.
Clara, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Oo, ayos lang ako. Ngumiti si Clara at sinabing mauna na ito sa sasakyan. Mag-isa siyang lumapit kay Marco. Nang makita siyang papalapit, napaluhod si Marco. Clara, congratulations sa kasal mo. Nanginginig ang kanyang boses sa luha. Sa loob ng kulungan, araw-araw kong pinagsisihan ang ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Ipinatong niya ang kanyang noo sa lupa, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Tiningnan siya ni Clara nang walang emosyon. Ang lalaking minsan niyang minahal ng sobra at ang lalaking sumira sa pag-ibig na iyon. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang galit o kahit awa. Tumayo ka, Mr. Villanueva, mahinahong sabi ni Clara. Nanginginig na itinaas ni Marco ang kanyang mukha. May kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi. Mariing umiling si Clara. Ang mukha ni Marco ay nabalot ng desperasyon. Hindi kita patatawarin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Pero, pagpapatuloy niya, hindi na rin kita kinamumuhian. Natahimik si Marco. Binayaran mo na ang kasalanan mo. Sapat na yon. Wala na akong parusa para sa'yo. Tumalikod si Clara. At sa huli, nang hindi lumilingon, sinabi niya, ay teka. Meron pa pala. Isang huling bagay. Ay, ang pinakamatinding parusa para sa iyo. Ay ang makita akong namumuhay ng mas masaya kaysa kanino man. Sa isang lugar na hinding-hindi mo na maaabot. At ipapakita ko sa iyo ang itsurang iyon habang buhay. Paalam! Bulong ni Clara sa kanyang puso, hindi na siya muling lumingon. Naglakad siya ng diretso patungo sa lalaking naghihintay sa kanya at sa isang maningning na kinabukasan. Ang mainit na sikat ng araw ay tila isang basbas sa kanyang bagong simula. Ang kwento ni Clara, isang babaeng nalampasan ang sakit at natagpuan ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ay nagbigay ng pag-asa sa marami. At ang kanyang masayang ngiti ang naging walang hanggan at pinakamabigat na parusa para sa mga taong minsan siyang pinagtaksilan. 2050. 6,3